Magandang gabi sa inyong lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito at nawa ay maka-join ang lahat ng mga kasama natin. So kasama natin dito ngayon si Pastor Claude, si Ate Alma, nawa ay kasama ang buong pamilya. Siyempre wala si Kuya Bob sa bahay, ano? So yung mga anak at particularly yung mga kasama sa church, nawa ay natututo ang bawat isa sa ating pag-aaral. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa gabing ito sa Isaiah chapter 51. Tayo po ay nasa talatang 20 ang ating tatalakayin sa gabing ito. Pero ating sisimulan muna ito sa pagbibigay tanglaw, pagbibigay review doon sa verses 18 and 19 na siyang natalakay natin noong Martes. Okay, so bilang pagkasimula, tayo po ay sama-samang dumalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa patuloy na pagsama, patuloy na pagkabay at pangunguna mo sa amin sa gawain pong ito. Ikaw po ang patuloy na manguna, magturo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na mabigyan namin ng karangalan sa aming pag-aaral. Samahan po ako, Panginoon, sa pagtuturo, sa pag-discuss ng mga talata pong ito. Ito po'y maipaliwanag ko ng maayos. Ikaw po magbigay ng kalakasan sa akin, kaayusan ng damdamin at ng kaisipan. Maging ang mga taong naka-join sa online at maging ang makakapanood pa nito sa mga susunod na panahon. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Nawa ay maka-join pa ang ibang mga kasama natin. So atin pong tatalakayin, supposed to be sa gabing ito, ang talatang 20 or verse 20 ng kabanatang 51 ng Isaiah. Yan po yung talata na naiwan doon sa serye ng talata. At bukas naman ay tatalakayin natin ho ang 21 and 22. Okay, balik-aralan natin ang tinatalakay doon sa verse 18. Ang sabi sa verse 18, sa mga anak mo, wala kahit isa sa iyo'y umaalalay, matapos palakihin at wala man lang humahawak sa iyong mga kamay. Dalawang sakunaan dumating sa iyo, winasak ng digmaan ang iyong lupain at nagkagutom ang mga tao, wala isang mang umaliw sa iyo. Ayan, so magandang gabi, Nanay Gertrudes. So sa mga talata pong ito, yung verses 18 and 19, ito po ay tumalakay sa sitwasyon ng bayan ng Israel na binigyan ng imahe sa pagkakataong ito bilang isang ina. Alam nating lahat na generally minsan ay tinutukoy natin ang isang bayan bilang isang ina dahilan sa katangian nito na mag-aruga, magkandili at mag-provide ng mga pangangailangan ng kaniyang mga mamamayan o sa aspeto ng pamilya ay ng kaniyang mga anak. At ganoon ang sitwasyon sa Israel. Ang Israel ay tinangkilik niya ang kaniyang mga mamamayan, ang mga Israelita. Siyempre, alam natin na nahati ito sa dalawang bansa, yung timog na bahagi ang Juda at yung hilaga ang Israel. Sa pagkakataong ito ay parehong bumagsak sa pagkabihag ng ibang bansa. So tinatalakay dito na matapos na arugain ng Israel ang kaniyang mga anak o ang kaniyang mga mamamayan, may pagkakataon na ang bayang Israel ay pinahirapan o nalugmok sa kahirapan. Subalit wala man lang ni isa sa kanyang mga anak ang nag-aruga sa kaniya. Ang sabi doon, matapos palakihin at wala man lamang humahawak sa iyong mga kamay. Wala man lang nag-aalaga. Parang ilarawan natin yung sitwasyon ng isang babae o ng isang nanay na matanda na, tapos ay malalaki na ang kaniyang mga anak, wala man lamang bumalik upang arugain ang kaniyang ina. So ganito po ang nangyari sa Israel. Kaya nga yung sitwasyon ng Israel ay naging tiwangwang na lupain, nawala ng produksyon, nawala ng mga kayamanan, yung mga hayop nila ay nawala, yung mga pananim, yung mga tahanan at mga kung ano-ano pa ang mga naandoon na nagbibigay ng kagandahan sa bayan. Ito'y nangyari nung panahong ang mga tao ng Israel ay mabihag at dalhing bihag doon sa Babylonia. Ang iba naman ay doon sa Assyria. So isang napakabigat na damdamin o sitwasyon ang nangyari sa Israel o sa kanilang bayan. Maalala natin sa tradisyon at kultura ng mga Hudyo, kahit naman sa kasalukuyang panahon natin, ang ina ay
isang larawan ng pagmamahal sa kanyang mga anak, at ganito ang ginawa ng Israel. Subalit napaka-importante na sa pagtanda ng babae o ng ina ay mayroong mag-aaruga sa kanya. Kaya nga yung mga babae doon sa Lumang Tipan, for example si Ruth, siya ay balo, tapos ay wala siyang anak. Pinilit niyang magkaroon ng pangalawang asawa, si Boaz nga sa pagkakataong yan, para magkaroon siya ng anak at sa kanyang pagtanda may mag-aaruga sa kanya. Dahil ang mga babae ay hindi nagtatrabaho, so wala silang ikabubuhay at makakaranas sila ng kahirapan sa kanilang pagtanda. Kaya kinakailangan na mayroong mga anak o mayroong mga lalaki sa tahanan nila na mag-aaruga. At ito rin ang naging sitwasyon ng Panginoong Jesus noong si Maria ay tumatanda na. Ang Panginoong Jesus, bago siya mamatay sa krus, pinagbili niya ang kanyang ina kay Apostol Juan. Ang hindi malinaw doon, bakit hindi ipinagbili ng Panginoong Jesus sa kaniyang mga kapatid ang kaniyang ina? Well, siguro alam ng Panginoong Jesus na hindi ganoon karesponsable ang kanilang mga anak, ang kanyang mga kapatid. Ano po? Yan. Pero ang pinapakita dito, napakahalaga sa isang babae o sa isang ina na sa pagtanda nito ay may mag-aaruga sa kaniya. Ayan. Kaya minsan nakakalungkot po. For example, yung sitwasyon ni Nanay Epi, meron siyang mga anak pero sa kasalukuyang pagkakataon ay walang nag-aaruga sa kaniya. So sa mga kabataan, mga anak niya na nakikinig, ang isang bagay na dapat nating siguraduhin sa ating pagtanda ay aarugain natin ang ating mga ina. Nandiyan si Pastor Claude, talaga namang yung lola niya, hindi niya halos iniiwanan at kaya nandito yung mama niya, na once a year lang sila magkita, pero talaga namang makikita natin na naandun ang kaniyang pag-aaruga. Ito'y napaka-importanting tema ng talakayan o ng sitwasyon sa Israel, kaya ito'y binibigyang diin dito. Dahil ang bayan ng Israel mismo ay napabayaan, naging tiwangwang at walang nangyari. Ngayon, sa aspetong espiritual, yung ina o yung isang bayan na pinagmumulan ng pangangailangan, sa bandang huli ay mayroong sitwasyon na ganito na napabayaan. Kaya binibigyang diin ang pagkalinga sa kanya. Ang sabi doon ay, magandang gabi, Sister Irene. Ang sabi doon ay, nagkaroon ng dalawang uri ng sakuna. Binasak ng digmaan ang lupain at nagkagutom ang mga tao. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pagkagutom, walang isa man na umaliw o umalalay doon sa bayang Israel. Sa ating discussion nung isang araw, nadala din natin ito doon sa sitwasyon ng mga lingkod ng Panginoon. Bagamat siyempre, ang tinutukoy dito ay literally yung bayan ng Israel. Pero alam niyo sa pangkalahatang sitwasyon, ang bayan, ang mga lingkod ng Panginoon ay kalimitang pinapabayaan o napapabayaan. At sa panahong hindi na siya naglilingkod o tumanda na, kalimitan ay wala nang nag-aaruga. Ayan po ang katotohanan. At minsan nga na kahit nasa loob pa rin ng church, kahit naglilingkod pa bilang pastor, ay hindi na rin inaaruga o hindi na rin iniintindi ng mga kasama sa church. Mabuti na lang at sa Touching Lives ay mayroong mga kasama pa sa church na nag-iintindi. Ano po, ayan. Pero marami po ang kilalang mga pastor na tumanda na matapos na maglingkod at alagaan ang simbahan ay iniwanan na rin siya at pinabayaan na rin. So meron po mga ganung sitwasyon. Yan. So nakakalungkot po yan. Kagaya ng naranasan ng Israel, ng bayan mismo na nawala ang kaniyang mga anak. Kaya noong pagkakataon, may naalala kayo natin na pinag-aral natin nakalipas ng mga panahon na noong mayroong pabalik ng mga tao sa Israel, nagulat nagsalita doon yung Israel sa pamamagitan ng isang talinghaga na nagulat siya dahil sino itong mga dumarating sa aking bayan? Wala na akong mga anak at siya ay wala nang nag-aaruga sa kanya, pero bakit merong paparating, merong bumabalik? Ito yung sitwasyon na yan. So dahil nasanay na, posibleng nilalarawan doon na nasanay na yung Israel na wala nang dumarating sa kanya, wala nang nag-aaruga, wala nang nagmamalasakit. Pero sa pagkakataong nabanggit ay mayroon pa palang mga nagmamahal sa kanya at mayroon pa palang babalik na mga anak niya o mga mamamayan. So yan po ang sitwasyon doon sa verse 18 and 19. Sa ibang pag-aanalisa, tumutukoy din ito doon sa sitwasyon na posibleng mangyari sa isang mananampalataya na
napalubog sa pagkakasala, posibleng dumating ang panahon na wala nang mag-aaruga sa kanya dahil sa kung siya'y mananatiling matigas ang ulo, mananatiling sumusuway sa mga batas ng Diyos, darating ang panahon na hindi na siya iintindihin ng Diyos. Kasi yung pagkabagsak niya sa pagkakasala bilang resulta ng kaniyang katigasan ng ulo ay magbubunga ng hindi magandang sitwasyon sa kaniya. At kagaya nga ng nangyari, alam nating lahat kung kung isang tao hindi manunumbalik sa Panginoong Diyos, ay mauuwi siya doon sa kasadlakan ng kasadlakang espiritual o yung pagbagsak sa kamatayan sa impyerno. Kaya napaka-importante na manampalataya sa Panginoong Hesus o sa Panginoong Diyos. At kung papaanong itatapon sa kapighatian ang mga taong hindi mananampalataya sa Panginoon, sa kabaligtaran ay ganoon naman aalagaan o aarugain ng Diyos ang mga taong sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Kahit may mga imposibleng sitwasyon na mangyayari ay naandoon pa rin ang pagkalinga ng Diyos. Ang proteksyon ng Diyos ay ating tatalakayin ng mas detalyado sa kabanatang 52 at 53 kung saan ipinapakita doon yung mga propesiya hinggil sa Mesiyas o ang Panginoong Hesus. So, ating talakayin ng talatang 20. Ang sabi dito, lupaypay na nakahandusay sa lansangan ang mga tao, tulad nila'y usang nahuli sa bitag ng mga ngaso. Nadarama nila ang tindi ng puot ni Yahweh, ang galit ng Diyos. Sa talatang ito ay pinapakita ang isang makapangyarihan at nakakapukaw na paglalarawan ng mga kahihinatnan ng pagsuway, kagaya na binabanggit natin kanina, at kawalan ng katapatan sa Diyos. Ito ay nagsisilbing babala sa mga tao ng Israel. Ngunit ito rin ay nagtataglay ng pag-asa ng pagpapanumbalik kung sila'y magbabalik sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang sino mang taong naaapi, ang sino mang taong nahirapan o nakaranas ng kahirapan, o pwedeng namumroblema, anumang panahon, anumang oras na manumbalik ka sa Panginoong Diyos, sigurado tatanggapin ka ng Panginoon at hindi ka maaapi. Marirevive ang iyong sitwasyon. Kaya itong ating pag-aaral, magandang gabi, Pastor Nanding, salamat po at nakahabol ka. Itong ating pag-aaral ay tumutukoy lagi doon sa panunumbalik sa Panginoon. Gaano man kahirap ang sitwasyon, ano man ang ating pinagdaraanan, gaano man tayo bumagsak sa kasalanan, manumbalik lang tayo sa Panginoon at tunay na tayo ay kaniyang kakalingain. Hindi niya tayo iiwanan o kaya man ay pababayaan. Lagi kong nabibigay na halimbawa dito ay yung sitwasyon noong pusakal na magnanakaw na nakasama ng Panginoong Hesus sa krus o katabi niya na nakapako sa krus. Hindi na doon tinalakay eksakto kung gaano kasama ang tao na to. Pero syempre, yung sitwasyon na siya ay ipapako sa krus, ito ay nagpapakita na napakatindi ng kaniyang kasalanan. Subalit nung siya ay nagpakumbaba sa Panginoong Hesus, siya ay dinala sa kaluwalhatian doon sa paraiso o doon sa langit. Itong talatang binabanggit ito, ang sabi doon, lupaypay na nakahandusay sa lansangan ang mga tao at ikinumpara sa mga nahuli ng mga ngaso. Nadama nila ang tindi ng puot ni Yahweh, ang galit ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga makasalanan at alam nating lahat yan. Walang lugar sa harapan ng Diyos o sa kaniyang kaharian ang taong makasalanan. Subalit kung ang mga taong ito ay manunumbalik sa kaniya, ay kanya itong patatawarin at tatanggapin. Napakatindi nung binabanggit ko sa paborito nating verse lagi, yung Matthew 7:21 and up to 23. Ang mga tao ay nag-aakala na sila ay ligtas, sila ay mananampalataya. Pero sa damdamin, sa puso, sa pananaw ng Diyos, sa pagkaalam ng Diyos, hindi sila talaga nanampalataya. Sa halip sila ay parang nanloko pa o gumawa ng mga mali na inaakala nilang tama. Kaya yung galit ng Diyos ay ipinadama niya sa kanyang salitang, lumayas kayo sa aking harapan, kayong mapaggawa ng masasama. At yun po ang katotohanan. Kaya galit ang Diyos. At kung hindi nga lamang sa dugo ng Panginoong Hesus na natigis sa krus, ay hindi maiibsan ang galit ng Diyos sa mga taong makasalanan. Dito, pwede nating isipin, ang iba kasi ay tinuturo na dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagmahal, patatawarin niya ang lahat ng tao sa pagkakasala. Well, totoo po yan, literally, kung manunumbalik. Pero yung aasa ka lang na
patatawarin ka kahit hindi ka naman nagsisi, kahit hindi ka nanumbalik sa kanya, mali pong katuruan yon. Meron po akong mga kakilala, ang sabi nila, sila po'y namumuhay sa kasalanan, relasyon, immoral, at kung ano-ano pa. At ang katwiran niya ay, bahala na ang Diyos sa amin. Kasi alam ng Panginoon kung anong sitwasyon namin. Ay hindi po pwedeng baluktutin ng Diyos ang kanyang regulasyon. Ang immoralidad ay immoralidad, ang kasalanan ay kasalanan. Hindi natin pwedeng ikatwiran na dahil mapagmahal at mahal ka ng Diyos ay kakalimutan ng Diyos ang iyong mga pagkakasala. Kaya ang tanging sitwasyon lang po ay habang may pagkakataon pa, ay tayo ay manumbalik sa Kanya, magsisi, magpakumbaba at magkaroon ng totoong pananampalataya. Ang talatang 20 ay bahagi ng malaking salaysay ng paghatol at pagkapanumbalik sa aklat ni Isaiah. Na alam natin na sa kabuuan halos ng aklat ni Isaiah, laging ang tinatalakay ay pagsita sa makasalanan, pagpaparusa, subalit at sa dulo ay yung paghikayat sa mga tao na manumbalik sa Diyos. At kung hindi ka manunumbalik ay mayroong kang kalalagyan. Yan ang isang kolokyal na salita. No? Mayroon kang kalalagyan. Yan po'y paalala natin sa lahat ng mga nakakausap natin. Maraming mga tao na may iba't ibang ugali, iba't ibang sitwasyon, ang katigasan ng ulo ay maigi na lamang at mayroon pa rin pag-ibig ang Diyos at na isasaayos ang mga bagay-bagay. Kaya ingat po tayong lahat sa ating mga ginagawa. Ito po'y paalala sa lahat, kagaya ng mga Israelita. Ingat po ang lahat sa lahat ng ginagawa, sa ating mga sinasabi, o sa mga ugali, dahil yung salitang may kalalagyan ka, ito po ay spiritually ay totoo, dahil may kalalagyan ang siyang totoong hindi nanampalataya sa Panginoon. Again, ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa at mabuting pagkatao. Hindi po pwedeng nanampalataya ka lang tapos wala namang makakita sa iyong pagbabago. Ang partikular na talatang ito ay bahagi ng isang malaking sipi kung saan ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa bansang Israel na nagpapaalala sa kanila ng mga pangako at babala ng Diyos. Gayon din ang malapit na mensahe nito sa atin ay isa ring babala laban sa epekto ng pagtalikod at pagsuway sa mga utos ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Carla. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Sa partikular na talatang ito, si Isaiah ay naghahatid ng isang makapangyarihang larawan ng desperadong kalalagayan ng mga tao ng Israel. Desperadong sitwasyon. Ang pariralang lupaypay na nakahandusay sa lansangan ang mga tao ay nagbibigay diin sa matinding pagkapagod ng bansa. Ang imahe ng mga ito na nakahiga sa dulo ng lahat ng mga kalye ay nagbibigay diin sa kanilang pampublikong kahihiyan at kahinaan dahil nga wala na silang mapupuntahan. Nagsisilbing imahe ng mga sitwasyon ng pagkatalo at pagkalugmok bilang epekto nito. Ikinumpara sa sitwasyon ng isang nahuli ng mga mangangaso na pilit na nagwawala subalit walang magawa. Itong tinatalakay dito na kaparusahan o mangyayari sa mga tao ay kagaya ng mangyayari sa ating lahat o sa lahat ng tao na hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus. Magwawala siya, ayaw niyang mapunta sa impyerno, ay walang magagawa dahil doon siya nakalaan dahil lang sa kawalan ng kasalanan. May palagay ko ang lahat sa atin mayroon ng napanood ng mga pelikula na yung sitwasyon sa langit at umakyat doon yung kaluluwa tapos ay parang in-assess, in-evaluate ang kanyang qualification kung siya ay pwedeng pumasok sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Ay merong hindi nakapasok. So, ang iba doon talaga nagrereklamo at nagwawala. Hindi daw siya pwedeng punta sa impyerno, dapat sa langit siya. Wala siyang magagawa. So, iwasan na natin na makaabot pa sa ganung sitwasyon na wala ka ng choice kung hindi sumunod. Dahil habang nasa lupa, posibleng nagpakasasa sa kasalanan at sa kamalian. So, ayan, itong pag-aaral natin ay simple lamang, pero ito'y nagbibigay sa atin at mag-iiwan sa atin ng napaka-lalim at napaka-importanting aral na kailangan talikdan o kaya ay sundin ng bawat isa sa atin. Sigurado na ang isang tunay na Kristiyano ay mayroong bunga na makikita sa kanyang buhay. At kung wala ka ng ganyang bunga,
may pagkakataon pa para magbago. Kung wala ka ng ganiyang pagbabago sa buhay mo o isang ugaling kalugod-lugod sa Panginoon, may pagkakataon pa para iayos ang buhay habang nabubuhay ka pa. Ang pagtutulad sa usang nahuli ng mga mangangaso ay higit na nagbibigay diin sa kawalan ng kakayahan at pagkabihag ng mga tao. Pag nabihag ka na, normally wala ka nang magagawa. Ang isang mabangis na toron na huli sa isang lambat ay isang simbolo ng nadaig na lakas ng isang puwersa na mas malaki kaysa sa kanya. Yung isda, gaano man siya kagaling lumangoy, pag siya'y napapasok sa lambat, hindi na siya makakalabas at siguradong mababaliwala ang kanyang galing sa paglangoy. Kinakatawan nito ang kawalan ng kakayahang palayain ng sarili mula sa isang malagim na sitwasyon. Nangangailangan ng ibang individual na magpapalaya sa kanya. Kaya nga po pinababa ng Panginoong Diyos ang kanyang nag-iisang anak dahil alam niya na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, ang ating mga pagkakasala. Hindi natin matutubos. Ay isipin natin yung sitwasyon kung sa dami ng tao ay makasalanan ay ipapako sa krus, ay gaano kahabang panahon yun, ilang libo, ilang milyon o ilang bilyon ng tao sa mundo ng makasalanan. Pag naipako na tayong lahat at naparusahan na, namatay na dahil sa kasalanan, yung mga kawal naman ang susunod na magpapako sa kanilang sarili. Ibig sabihin, walang matitira sa mundo. Kasi ang sabi sa Bible, lahat ay makasalanan. Kaya mabuti na lamang at mayroong Diyos na pumili sa atin. Kaya tayong mga pinili, alam na natin kung sino tayo. Tayong mga nanampalataya na, tayong mga kasama sa gawaing ganito, nasa loob na ng simbahan, ay wag na nating hayaang tayo ay maparusahan pa. Siguraduhin na natin na ayos ang ating pamumuhay dahil tayo'y nanampalataya. Tayo ay may Kristo. So kailangan na ang buhay natin ay nakasunod o umaayon sa pamamaraan ni Kristo. Kaya nga Christ-likeness ang ating tinatalakay lagi. Ang talata pagkatapos ay nagsasaad na ang mga tao ay nadarama nila ang tindi ng puot ni Yahweh. Ang galit ng inyong Diyos, itinatampok nito ang banal na paghatol na nararanasan ng mga tao. Ang paghatol na ito ay hindi lamang bunga ng kanilang mga aksyon, ngunit ito rin ay nagpapakita ng galit at pagkabigo ng Diyos sa kanila. Nabigo ba ang Diyos sa mga tao? Totoo, yes. Napakalaki pong katotohanan na ang Diyos ay nabigo sa mga tao. Pero hindi man ito ibig sabihin ay mali ang pagkagawa ng Diyos sa tao. Napakaganda ng disenyo ng Diyos sa tao. Perpektong pamumuhay, malaya, nakakapamuhay kasama siya. Kaya lang dahilan sa katigasan ng ulo ng mga tao, bumagsak sa kasalanan. At iyon na ang naging dahilan ng lahat ng kasamaan at pagiging makasarili ng mga tao sa mundo. Kaya sa bandang huli, makikita natin yung soberanya ng Diyos. Siya pa rin ang gumawa ng paraan para tayo ay muling iahon o iligtas. Ang pagkalahatang tema ng talatang ito ay ang kawalan ng pag-asa at paghatol. Ito ay nagpapatunay ng napakabigat at napakahirap na kahihinatnan ng pagsuway at kawalan ng katapatan ng bansa sa Diyos. Ganun ang sitwasyon ng Israel. Ano po, isang buong bansa. Ang mga tao ng Israel ay, salamat po, ay inilalarawan bilang isang estado ng lubos na pagkatalo at kawalang kakayahan. Akala nila magagaling sila, akala nila malalakas sila, akala nila maililigtas sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan o ng mga ibang bayan na kanilang nilapitan. Pero sa bandang huli, makikita natin na walang sino mang makakapagligtas sa kanila maliban sa kamay ng Diyos o ang programa ng Panginoong Diyos pa rin ang makapag-aahon sa kanila. At ganoon din sa ating lahat. Wala tayong magagawa. Yung yaman natin, yung talino mo, yung kagalingan mo, yung ganda mo o yung kulay mo, walang magagawa yan. Gaano ka man pinagpala ng lahat ng kakayahan. Lahat yan ay walang magagawa. Malibang sumunod ka o manampalataya ng totoo sa Panginoong Hesus. Ito, ang sitwasyon ng Israel ay makapangyarihan at nagpapaliwanag, nagpapaunawa ng kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Napakarami nang nangyari at kasaysayan. Simula sa panahon ni Adan, ni Cain, yung mga naging makasalanan, yung sa Sodom at Gomorrah, yung asawa ni Lot,
yung mga taong gumagawa ng imoralidad, si Saul, yung mga nagrebelde kay Moises, at kung sino-sino pa. Sa dulo ay walang ibang pinatunguhan kung hindi ang kaparusahan. Ilinalarawan ng talatang ito ang mensahe ng panunumbalik, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba ng tunay na pagsuko sa Panginoon. Ito ang dapat na mayroon tayo. Lahat hindi yung huwad, hindi yung basta nakapunta lang sa simbahan, tapos ay natatalo pa rin ng damdamin sa lahat ng mga bagay. Uulitin ko po yung mga bunga na dapat na mayroon tayo. Una ay fruit of repentance. Ano yung bunga sa atin ng ating pagsisisi o kapatawaran sa kasalanan? Yung bunga ng katuwiran or fruit of righteousness. Yung bunga ng mabubuting gawa. Pagkatapos tayong manampalataya, dapat ay mababago unti-unti ang buhay natin at tayo ay gagawa ng mabubuti. Ephesians chapter 2 verse 10. At sabi nga ni Santiago, ay patay. Walang kwenta ang pananampalataya na walang gawa. At syempre yung fruit of the Spirit. Yan. So, alam na natin lahat yan, yung mga kabutihang bagay na binabanggit doon sa Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Muli, ang larawang ito, o ang larawan at mensahe ng talatang ito ay pinapaunawa sa ating lahat sa kasalukuyang panahon na gumising at manumbalik sa Panginoong Diyos. At patapos kang manumbalik ay regularly i-check mo, i-evaluate natin ang ating sarili. Nagagawa ba natin o nangyayari ba sa atin yung kabutihan na bunga ng pananampalataya? Hindi po yan sa pilitan na dahil sinabi ni pastor, dahil sinabi ng Bible, o dahil ikaw ay mayroong ministry o lagi ka nasa simbahan ay pipilitin mo ang sarili mong gawin. Hindi po yun ganun eh. Naturally mangyayari yan. Yung fruit of righteousness, fruit of repentance, fruit of the Spirit, fruit of good works. Hindi po yan nangyayari sa sapilitan. Actually, yung pagkasalita ko na ito po'y alalay lamang. Yung pagtuturo na ito po'y pagbibigay kaalaman. Pero hindi yung salita na to ay pwedeng tumimo o magkaroon ng conviction sa ating mga puso at sa pamamagitan nito ay kusang dumating ang pagbabago at pagsasaayos ng sarili. Pero yung pipilitin ko kayo, hindi kaya, hindi po pwede yun, hindi uubra yun. Hindi yung dahil sinabi ni pastor ay kailangan kong gawin ito. Pag ganun po ang sistema ninyo, darating ang panahon, magsasawa ka. Kaya may mga taong nagsasawa sa church dahil hindi bukal sa loob ang kanilang pagbabago o pagiging bahagi ng simbahan o ang pagiging mananampalataya. Ang pagbabago o yung bunga ng lahat ng ito na binabanggit natin ay naturally lalabas sa ating pagkatao, sa ating bibig, sa ating puso, sa ating kilos. Dahil nag-uumapaw sa ating mga puso yung pag-ibig na nagmula sa Panginoong Hesus. Meron ka bang galit na lumalabas sa puso mo at na binabanggit mo sa salita mo kay ikinikilos mo? Meron ka bang sama ng loob? Meron ka bang tampo o mayroon kang anumang bagay na pangit na nagagawa mo? Yan ang laman ng puso mo. Dalawang bagay yan. Pwedeng yan pa rin talaga ang laman ng puso mo dahil hindi totoong mananampalataya, o pwede namang ilinalabas lahat ng Diyos para linisin yung puso mo. Dahil ayaw ng Diyos na magsama sa puso mo, sa pagkatao mo, yung banal na spirito at yung mga dating ugali. So, chastening at yung pruning na tinatawag natin. So, tatandaan po natin, kapatid, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na nagpapasakop sa Diyos ay mayroong bunga, mayroong resulta. Kagaya dito, ang sitwasyon ng Israel, ng mga Israelita ay na nakarama ng puot ni Yahweh. Ito'y bunga ng kanilang katigasan ng ulo. Pero itong mga taong ito, maaalala natin na sa kabila ng kanilang pagkabihag sa Babylonia, ang ilan sa kanila, dahil hindi naman lahat, ay pinabalik sa Jerusalem. Bakit? Dahil sila'y nanumbalik, sila'y nanampalataya. At kung maaalala natin, ang mga mensahe ng mga tagapanguna nila, ni Ezra, ni Zerubabel, ni Nehemiah, ni Moses, ni Joshua, ay palaging mensahe ng pagpapanumbalik. Ang nilalaman ng aklat ng Isaiah at iba pang aklat ng propesiya ay halos nakasentro doon. Manumbalik kayo sa Panginoong Diyos.
upang kayo'y pagpalain at maranasan ang lahat ng kagandahan. At pagkatapos ng lumang tipan, ang panimulan ng bagong tipan, ang mensahe ni Juan Bautista ay ganun pa rin. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil dumarating na ang maghahari sa mundo. So ganun ang paalala niya. At ang mensahe ng mga apostol ay ganun pa rin. Ang mensahe ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pastor at ng sino bang lingkod ng simbahan, ang mensahe ng buong Biblia ay ganoon pa rin. Wala nang palusot na magagawa ang mga tao. Wala nang pwedeng maging paliwanag pag-akyat mo sa langit at hinusgahan ka at sinabihan ka doon at tinimbang ang iyong katotohanan, ay wala ka na magiging palusot dahil napakarami na ng pagkakataon na ibinigay sa ating lahat. Simula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Kaya wala na tayong magiging dahilan. Ang mangyayari, matutulad tayo sa mga Israelita na napahamak. Ayan, hindi lahat ay nagkaroon ng kaligtasan, hindi dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Kaya nga yung remnants na tinatawag natin, kakaunti lang yun Hindi lahat yun mapupunta sa langit, hindi lahat ay makakasama. Pagkamat siyempre, sa dami ng tao sa mundo, marami pa rin. Pero hindi iyon majority. Ayan, so yun ang nakakalukot. Muli, actually, napakasimple na ang ating pinag-aaralang talata. Dinala sa sitwasyon ng Israel na nakaranas ng kahirapan at pagtalikod ng Diyos dahil sa galit niya sa nilang kasalanan. Pero ang immediate na at ultimate na reflection nito sa ating mga buhay, tayo ay sumuko sa Panginoon. Tayo ay totoong sumunod sa Kanya. Maraming mga tao na nakakaranas ng mga sitwasyon na ganyan, nagiging matigas ang ulo. Baka mayroon kayong mga taong nakakausap na ipinapakita at pinapaunawa ng Panginoon sa inyo na kailangan yung ayusin ang inyong mga buhay, kailangan baguhin. Yan po ang mensahe ng Biblia. Yan ang mensahe ng aklat ni Isaias. Yan ay mensahe sa Israel ng mga unang panahon. Ito ay mensahe rin sa ating lahat sa kasalukuyang panahon. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang magmatigas. Dahil ang katigasan ng ulo ay may bunga at may kalalagyan sa kinabukasan. Tayo po ay subuko. Huwag na tayong gumaya sa mga Israelita. Hanggang sa kasalukuyang panahon, marami pang hindi nananampalataya sa Panginoon. Okay, so pansamantala, hanggang dyan lang po ang talakayan natin sa gabing ito. Simpleng topic lang, pinalawak ko lang at binigyan ng maraming halimbawa. Bukas po itutuloy natin ito, talatang 21 at 22, and then Sabado, part ng verse 23 at pagtatapos ng kabanatang 50 at 1. Then next week ay panibagong kabanata ang ating tatalakayin. Chapters 51 and 52 tumutukoy sa mga propesiya tungkol sa Panginoong Hesus. Samahan po ninyo ako sa ating pangwakas na panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa kalakasan ng katawan at sa provision ng panahon upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming buhay. Ang resulta, ang refleksyon ng mga bagay na aming natalakay sa gabing ito ay makita sa buhay ng bawat isa. At ang bawat isa na nakikinig dito o makakapakinig ng video nito, siyempre ang mga nasa simbahan ay patuloy na may pamuhay ang mga bagay na to at magkaroon ng resulta na magdadala sa kalangitan sa bawat isa. Makita sa bawat isa sa amin ang tunay na refleksyon ng isang tunay na mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga kapatid na nakasama namin sa gabi ito. Patuloy mo pong palawakin pa ang gawain ito at patuloy mo kami bigyan ng katiyagaan upang patuloy na mag-aral. Salamat po, Ama. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ayan, salamat Pastor Claude, Pastor Nanding, sa lahat ng inyong mga isinishare po. Nababasa naman yan ng lahat. Salamat Carla sa iyong pagsama. Nawa ay araw-araw at nawa ay patuloy ng gumaling ang mga karamdaman ng iyong pamilya. Salamat sa pamilya ni na Ate Alma sa inyong pagkapatuloy. Ingat po kayo dyan, wala si Kuya Bob.
Si Mami Ay, salamat sa iyong patuloy, Mami Ay. Tuloy-tuloy lang ang pananalangin sa Panginoon sa sitwasyon na iyong pinagdaraanan. At salamat kay Nanay Gertrude sa iyong patuloy na pagtatiyaga sa pakikinig at pagdadagdag ng kaalaman. Pastor Nanding, maraming salamat po. Ibahagi po ninyo ang ating mga video para maraming matuto at maraming makarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory. Bye po.